Ngayong araw po na ito mga kanyusik, mayroon na naman po tayong topic na bibigyan po ng opinyon, mga may init na issue na pag-uusapan at syempre yung mga balita na amin pong ihahatid sa inyo ngayong umaga. Pero bago po tayo dumako dyan, dito po muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, isang anonymous reader ang nagpadala ng liham para sa letters to the editor page ng isang pahayagan. Laman po ng sulat ang pagrereklamo ng sender hinggil sa pagiging walang saysay ng pagpunta sa simbahan tuwing linggo. Ayon sa sulat, 30 taon na akong nagsisimba at sa panahong iyon ay nakarinig na ako ng humigit kumulang 3,000 sermon. Pero sa totoo lang, wala akong maalala kahit isa man sa mga iyon. Kaya pakiramdam ko, sinasayang ko lang ang oras ko at sinasayang din ng mga pari ang oras nila sa pangangaral. Ang liham na ito ay nagpasimula ng mainit na talakayan sa column na Letters to the Editor na ikinatuwa naman ng editor ng pahayagan. Tumagal ito ng ilang linggo hanggang sa may isang taong sumulat ng isang liham na tila tumapos sa usapan. Nakasaad sa sulat, 30 taon na rin akong kasal. Sa panahong iyon, ang asawa ko ay nakapagluto na ng humigit kumulang 32,000 na pagkain. Pero sa totoo lang, wala akong maalalang eksaktong menu kahit isa sa mga iyon. Ngunit ang alam ko, lahat ng pagkaing iyon ay nagbigay sa akin ng lakas at nutrisyon na kailangan ko upang magawa ang aking mga gawain. Kung hindi ako pinakain ng aking asawa sa mga panahong iyon, malamang matagal na akong patay ngayon. Matapos mailathala ang liham, wala nang nagkomento pa tungkol sa pagdalo sa misa tuwing linggo. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? May mga bagay sa mundo, mga kanyusik, na hindi natin literal na nakikita kung anong mabuting na idudulot sa atin. Gaya na lang ng pagdalo po sa misa tuwing linggo. Iisang oras na nga lang tayong magsisimba, pero may mga pagkakataong kinatatamaran pa natin. May mga pagkakataon na kung magkakasabay, na may magyayaya sa yung gumala at magyayaya sa yung magsimba, malaki ang chance na mas pipiliin mong gumala. Kasi, hindi po natin literal na nakikita kung ano ang magandang naidudulot sa atin ng pagsisimba. Sa pagdalo po natin sa mga misa at pakikinig sa mga aral at salita ng Diyos, hindi po natin napapansin na nabubusog na pala natin ang ating espiritual na pangangailangan. Hindi lang po katawan natin ang kailangan nating pakainin, mga kanyusik, no? Kailangan din po nating busugin maging ang ating kaluluwa. Kaya nga, dito po sa ating programa, sa pamamagitan po ng Food for the Soul and Food for the Spirit segment po natin, kahit papaano ay araw-araw ay sinusubukan nating makapagbahagi ng mga aral at ng mga salita ng Diyos. Para bago po tayo sumabak sa mga hamon ng buhay, nakapag-almusal tayo ng aral at salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakikinig sa mga misa, sa mga aral po ng Diyos, hindi man natin namamalayan, pero nagiging gabay po natin ang mga ito sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Nalalaman natin kung ano ang tama at mali. Ang mga aral po ng Diyos ay parang binhi na itinatanim po sa ating puso. Hindi man po agad tumutubo sa ating paningin, pero darating po ang panahon na namumunga ito sa ating mga desisyon, sa paraan ng pakikitungo po natin sa ating kapwa, at sa uri ng taong pinipili nating maging.
Kaya kung minsan mga kanyusik, pakiramdam natin na parang wala tayong natatandaan sa mga homily, sa mga aral na nakaririnig natin, wag po nating isipin na nasasayang lang ang oras natin. Baka sa mga sandaling hindi natin namamalayan, hinuhubog na pala ng mga salita ng Diyos. Yun pong ating puso, pananaw at pananampalataya. Sabi nga po sa Matthew chapter 18 verse 20, "For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." Pinapaalala po sa atin ng talatang ito na hindi kailangang maging marami o enggrande ang pagtitipon para maramdaman po ang presensya ng Diyos. Kahit 2 o 3 lamang na nagtitipon upang manalangin, makinig sa kanyang mga salita, naroroon na po ang Panginoon kasama nila. Ibig sabihin mga kanyusik, sa tuwing tayo po ay nagsisimba, nakikibahagi sa mga misa o nagtitipon upang makinig po sa mga aral, hindi lang po ito simpleng pagtitipon. Ito po ay pagkakataon na makasama at maranasan ang presensya ng Panginoon. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.